Halay po kayo at may papakita lang po ako sa inyo at kayo na po ang mag-judge kung tama ba o mali yung mga aming desisyon sa buhay. Well, mag-comment down na lang po kayo at tignan niyo pong mabuti kung tama ba yung desisyon namin. Hinihingi ko rin po yung opinion ninyo, no? Dahil sa totoo lang, may mga kababayan tayo na nung na-share ko yung kwento ng aming bahay, yung pagbili namin ng aming bahay, ay sabi nila na bakit hindi ka pa nag-brand new na bahay, wala ka nang gagasusin, wala ka nang ibang iisipin pa, no? So, tignan niyo po yung aming development naman dito sa bahay, no? At pag-aralan niyo po mabuti, baka may makuha po kayong idea pagdating po ng araw na kayo naman po ang kukuha ng bahay ninyo dito sa Canada. So, well, yan po ang aming, obviously, papanik po sa aming main floor, no? Kung makita po ninyo, hindi pa gawa yung aming ceiling at katatapos lang po na medyo mag-ahawan-hawan ng konti, no? So, pasok po tayo dito sa aming laundry area. This is our laundry area. Ayan, no? Hindi pa naikakabit yung aming washer. Ang nakakabit lang po dyan yung aming dryer sa pansamantala kasi ini-install pa po, hinihintay pa po yung yung ibang papers nitong bahay para may kumpleto na po yung aming installation. At dito naman po yung aming boiler area. Nandiyan na aming boiler. Inuupahan po namin yan. And then yung syempre yung aming furnace na magulo. Walang kayusan ngayon dito. So, yung aming bintana, hindi pa gawa. Yung boiler, yan pa siya. Talagang kumakita po ninyo yung ceiling namin, hindi pa rin gawa. Itong wall po namin ay kai-install lang po nito. Again, that's our washer. Papasok naman po kayo dito. This is our, this is our full bath naman dito. So, magkakaroon po ng sink dito, dyan. And then, dito naman po ang toilet. And then, dito naman po yung magiging shower area. Wala na po kaming bathtub, pinatanggal na po namin. And, nandito naka-install na rin po yung hot and cold water, pero hinihintay pa rin po namin yung mga ibang papers niyan para tuluyan na ma-install. So, ito yung isang kwarto naman. Papasok tayo dito. Yung built-in closet. Yan siya. And then, yung mga bintana. And ito yung kabuuan ng aming kwarto dito sa baba. Medyo pang kaya siguro ng queen size bed naman dito, no? And of course, the same, hindi pa rin tapos yung aming ceiling, and of course yung aming mga vents, everything. Yan, nakahubad pa. Dito naman yung isang kwarto pa. And the same, meron siyang built-in closet. Kaya naman dito ng king size bed. Mas malaki yung yung kwarto na ito kaysa dun sa kabila dito. Dito sa kabila diyan, no? And that is our main door. Pag baba po ninyo o paglabas naman sa salas, At ito yung pinaka-hallway dito sa gitna. Makita nyo, paglabas nyo, gagawa ng pintuan yung washer area. And paglabas dito, we're here again sa aming pinaka living room area. Ang plano dito naman ay magkakaroon ng parang wet bar ng kaunti, parang kitchen sink na na medyo maliit lang, no? And of course, ang aming sump pump, and then yung aming circuit breaker, ang board. And again, yung aming hagdanan papanik doon sa main floor, no? Alright. Yan, pag-usapan nga natin yung aming naging desisyon dito. Kasi, sabi ng mga ilang kababayan natin, bakit hindi pa kayo kumuha ng bagong bahay dahil wala na kayong i-repair katulad ng nakita nyo, wala na kayong ibang gagawin kundi titirhan nyo lang, live and ready, magbubuhat na lang kayo ng gamit, and then wala, titirhan na lang kayo, wala na kayong tatawagin contractor, wala na kayong ibang talagang gagawin pa. And naisip na po namin yan actually. Nung naghahanap po kami ng bahay, hindi po namin talaga ginuston magpa-renovate pa or something na ikakaabala pa namin, no? Kaya lang, sa mga panahon kasi na kumukuha po kami ng bahay, ito yung panahon na mura ang bahay,
Pero ang kumukuha ng bahay, halimbawa sa mga tinignan namin bahay, hindi po lumampas doon sa, hindi po, ibig sabihin, hindi po bumaba sa 5 yung tumitingin sa isang bahay. Halimbawa, tinignan namin doon sa northern part ng Regina, ay umaabot po ng 7, 8 yung tumitingin sa bahay sa isang araw. Ganun po karami yung tumitingin ng bahay during the time na kami ay naghahanap ng bahay. Kasi nga po, nung mga panahon ito, gusto nang ibenta ng may-ari yung bahay na ito sa ibang tao. At kumbaga, binigyan na kami ng notice na kailangan na naming lisanin yung lugar namin na ito, na nirerentahan namin sa mahaba-habang panahon na rin. At siyempre, wala kaming choice kundi humanap po ng titirhan namin. Kaya naghanap po kami ng bahay at nakahanap naman po kami sa Northwest. Ang naging problema namin doon ay napakaraming tao na tumitingin ng bahay sa mga panahon kasi mura po ang bahay. Ngayon, ang sistema naman po sa paghahanap ng bahay dahil mura, marami ang naghahanap ng bahay, gustong makapanirahan na ng permanente sa mga panahon na yon. Ang naging problema naman po, sa totoo lang, ay halos umabot ng 5 yung tinitignan naming bahay during the time. At halos lahat ng kaso ng bahay ay pare-pareho sa mga panahon na yan. So, ang naging problema po sa mga bahay na tinignan namin ay masyadong mataas ang bidding. Halimbawa, yung tinitignan namin bahay na meron siyang 4 bedrooms, 265,000 Canadian dollars, pero umaakyat po siya ng $330,000. Yun ang problema. Pangalawa, yung tinignan po naming bahay ay umabot po siya ng $280,000 pero umabot po ng 400 plus. Yun po ang sinabi sa amin ng aming realtor, ng agent na nag-ahanap ng bahay para sa amin. So, ang sabi ng agent namin na it's not worth it na magdagdag kami ng ganoong kalaking halaga sa ganoong kaliit na bahay. So, to cut it very long story short, na-frustrate po kami at kinat namin yung paghahanap ng bahay at hininto po namin talaga yung paghahanap namin ng bahay sa mga panahon na yun dahil wala talagang wala kaming choice kundi maghanap pa ng iba. Pero sabi nga namin, nag-stop po kami. Until sa time na hinanap po namin yung may-ari ng bahay and then ang sabi niya, okay, mabibili niyo ito sa halagang $290,000. Sabi namin, wala na bang bababa pa doon? Wala na. Kung gano'n ang deal, dapat hindi na po tumaas. Sabi namin, Filipino din po ang may-ari ng bahay. At kilala po na po namin sa makatwid yung bahay. And then sabi niya, yes, bibigyan namin sa inyo ng $290,000 pero dapat sa ganitong ban. To make the very long story short, nakuha po namin itong bahay. Ngayon, ang problema namin, luma po itong bahay, lalo na itong basement. So, nag-agree po kami na ipaparenovate po namin itong bahay. Kaya lang, ang sabi namin, $290 plus $100,000 yung aming plus, sabihin na natin, yung aming renovation dito sa bahay. So, umabot po kami ng $290 plus $300, sabihin na po natin, nasa $350,000 yung inabot po ng bahay, including yung pong renovation. So, ibig sabihin po nito, kahit na ganoon po kalaki yung nagastos namin dito sa bahay, masasabi ko na naging sulit po yung bahay namin sapagkat makikita niyo po sa video na ito na pinaikutan po ng bakal yung bahay, pinapalitan ko po ng semento, pinariwall ko po, pina-installan ko po ng dimple board yung aming bahay, pina-installan ko po ng panibagong sump pump and everything. Sabihin na natin umabot siya ng $400,000 pero yung kabuuan po ng bahay. Pero ang lupa po namin, ang lote namin ay umaabot po ng 2 lote. Meron po kaming malaking double garage bago po ang aming wall. Bago po ang aming shingles o yung tinatawag nating roof. Parehong bago po ito sa garahe at dito po sa main house. At ang nakatutuwa po niyan, lahat po ng gamit namin dito, yung nakita nyo kaninang boiler at saka yung furnace, pinaparentahan po yan. Hindi po yan pag-aari namin. Ibig sabihin po yan, sa tingin ko, mas makakatipid kami kaysa bibili po kami ng bago. Kasi pag nasira po yan, 1,000 ang gagastusin namin. Pag renta naman po, mas mura, less than $200 po yung babayaran namin monthly or nasa 100 plus yung
Kasi hindi ko alam kung paano computation nila. Pero umaabot po lang siya ng $100 plus yung aming rent dito sa aming furnace. And then sabihin natin 90 plus 190 nga. So, ibig sabihin, kung bibilin po namin yan at nasira, gagastos po kami ng mahigit 5,000 or something sa isang gawaan lang. Unlike doon sa pagrerenta, mas makakamura po kami doon sa doon sa furnace namin. Ganun din po doon sa aming iba't ibang machine na naka-install po dito sa bahay. So, to cut the very long story short, again, sa tingin ko po ay mas okay na kami dito kasi mas panatag po yung kalooban ko ngayon dito sa bahay namin kasi na-installan po ito ng bagong wall. Hindi na po bagong-bago kundi na mayroon po siyang mas matatag na wall, bago po yung aming flooring, and then bago po yung aming insulation, and magkakaroon po ng development itong bahay sa halagang, let's say, $400,000. Ngayon, yung bahay na bibilan namin, let's say, $390,000, $380,000, but hindi po namin alam kung ano ang sinabi po sa amin. Siyempre, tatanungin mo kung bago ba bahay or what, may installation ba, may panibago ba, something like that. Ang sabi po ng agent namin ay, tinapat po kami sa mga nakita naming bahay, ay hindi siya ganoon, kumbaga, na-renovate na gusto. Na-renovate siya, kumbaga, parang decorations lang. Parang ganoon. Nirepaint lang, and then yung iba naman po ay hindi talaga inayos yung wall. Unlike sa bahay po namin, sabi nga po ng contractor namin, ay built like a tank. Kasi na-installan po siya ng mga poste, palibot na bago, bakal, and then may dimple board. Sinabi ko na sa inyo, itong flooring namin, sa totoo lang po ay, nung sinukat ko po, this is 12 inches including yung pong 3 inches na grava and then yung aggregate doon sa ilalim. So, 12 inches yung panibagong pinapatungan, and then mukha nyo ang kapal ng semento. Kaya nga, medyo parang bumaba pa yung ceiling namin. But that's totally fine. So, ang mahalaga dito, alam ko yung na-install dito sa bahay namin, alam ko yung tatag nitong bahay namin, at alam ko yung quality ng bahay namin dito sa basement ay it will gonna last for a long time para sa aking family. Yun po ang mahalaga sa amin sa kasalukuyan. Yes, kung ikukumpara namin doon sa ibang bahay na luma na nabili, 260, malaki po ang inabot, no? Sabi ko nga, it's $400,000. Lahat-lahat na, no? Pati including pagbili ng bahay, including renovations, lupa, and so on, no? So, sabi ko nga, kayo na po ang mag-comment down below kung tama po ba o mali yung aming decision sa pagbili ng bahay. Kasi may mga kababayan tayo, sabi ko nga, na nakakausap na nung nalaman nila na luma ito, nagpa-renovate kami at gumastos kami ng magigit $100,000, maling-mali daw yung decision namin. But for me, sabi ko nga, kung pupunta ako sa market sa kasalukuyan, for instance, I will go to Harbor Landing, makakabili ako ng $450,000 na bahay, pero 3 bedrooms, at hindi ko alam kung anong quality nung nilagay. Unlike, dito sa amin, maluwang ang lote, and of course, yung, kumbaga, may bakod na, may garahe na nga, sinabi ko sa inyo, at alam ko yung built ng bahay. And, sa totoo lang, maraming gustong tanggalin yung contractor dito. Pero humingi ako ng opinion sa ibang mga contractor din kung ano yung mga dapat at hindi dapat tanggalin. For instance, yung hagdanan namin na nakita ninyo, that is hardwood. Pero sa mga bahay ngayon na ini-install, medyo yung parang kinompress na wood lang and then particle woods yung iba. So, mas pipiliin ko na mag-stay yung hagdanan namin, for instance, kaysa palitan nila ng hindi hardwood. This hardwood here, bihira na po tayo makakita ng mga hardwood katulad po ng mga biga at ng itong mga nakikita nyo sa kasalukuyan, hardwood po yan. But yung mga ini-install po ngayon, kumbaga parang compressed woods na lang sila. Hindi na sila talaga yung hardwood na alam natin. So isa sa mga nagustuhan ko dito sa bahay nito, that 1970s, binil po itong bahay namin gamit ang hardwood, not particle boards, not yung mga compressed woods lang na kumbaga parang particle siya na kinompress na ganun para magkaroon ng isang mahabang wood, parang ganun. So,
Kung tatanungin niyo po ako kung masaya ako dito sa bahay namin, I'm very happy with our decision na kahit na gumastos kami ng $400,000 dito sa aming bahay, worth it naman kasi it will last na alam namin na mahahaba ang buhay ng bahay namin. Kasi nga, alam namin kung ano yung laman ng bahay namin. Alam namin yung haligi ng bahay namin and so on. Alam namin yung elemento na nandito sa bahay namin at alam namin na yung foundation namin ay built to last, parang ganon, no? So, kayo na po, sabi ko nga, kayo na po ang mag-comment kung, lalo na yung mga taga dito na dito na sa Canada sa kasalukuyan, kung tama po ba o mali yung desisyon namin, no? Although, sabi ko nga, masaya kami sa naging desisyon namin, no? Pero sinasabi nila, mali ang desisyon namin sa pagkuha ng bahay namin. But, pag natapos po itong bahay namin, I will show you again kung nagkamali nga ba talaga kami sa pagkuha ng bahay, no? Ituturo ko po kayo sa kabuuan ng bahay namin sa loob at labas para ma-invite naman po namin kayo kahit papaano, no? So, hindi po ito pagyabang or what. Hinihingi ko lang po yung inyong opinion sa aming naging desisyon. Ang market po ng bahay ngayon, kung pupunta ka halimbawa sa mga bagong bahay ngayon, umaabot po ng $400,000 to $500,000, no? 3 bedrooms, 4 bedrooms. And we have 5 bedrooms, 2 lote yung aming bahay ngayon. Mahaba yung aming lote. Meron po kaming 2 extra large na garahe sa kasalukuyan. So, kayo na po bahala. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.